Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, fake news nakasisira ng gobyerno at taong bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na pigilan at masawata ang mga pekeng balita. Mga fake news naglipa na sa pool ng maaresto at madala sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Special Task Force laban sa kidnapping at fake news ikinasa. Pagbabalik eskwela sa pampublikong eskwelahan ibinalik sa Hunyo. At Pope Francis pumanaw na. Una po sa ating mga balita, mas pinaigting pa ng pamahalaan ang kampanya laban sa pagkalat ng fake news sa bansa. Ito ay matapos lumabas sa isang pag-aaral na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Maingat sa kanyang binabasa online si Ariel lalo ngayong eleksyon. Po kapag po may mga kumakalat na fake news, naapektuhan po yung mga credentials ng mga candidate. Nalalayo po tayo sa mga mas deserving na candidates. Para pigilan ang pagkalat ng fake news, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Ang Presidential Communications Office regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan para mag-abot ng mga tama at kinakailangang impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Puspusan din ang PCO sa paghahatid ng mga balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner din ang ahensya sa Verifiles para palakasin ang media literacy sa mga state-run media tulad ng PTV. Ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Bukod sa mga pekeng content, nagpaalala ang ilang mambabata sa Kamara na mag-ingat laban sa mga pekeng account na nagpapakalat ng mali at baluktot na impormasyon sa social media. Sa pag-aaral kasi ng International News Agency na Reuters, lumabas na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Naglalaman umano ito ng mensahe kaugnay sa dating presidente at mga pag-atake sa kredibilidad ng International Criminal Court. Lumalawak din ang diskurso ng mga ghost online accounts hanggang sa eleksyon para manipulahin umano ang opinyon ng mga tao ngayong halalan. Ginagamit po nila sa pang-impluwensya ng voters, sa pang-sway ng voters, at minsan nga nagkakos na ng tension sa fear. Ang bright side lang po, nakakuha po tayo ng commitment from Meta. Nagkaroon po ng regulatory committee or commission, tutulong po sila sa ating pinaglalaban. Ayon sa isang cybersecurity company, posibleng matukoy kung peke ang isang account kung kakaunti ang picture at mga kaibigan, kakaiba o walang impormasyon ukol sa pagkatao ng social media user. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Samantala, bumuo ang Philippine National Police ng 2 bagong komite kontra kidnapping at fake news. Ito'y para mapalaganap ang kapayapaan at katotohanan sa bansa. Ang Joint Anti-Kidnapping Action Committee ang tututok sa pagtukoy, pagsugpo at pag-neutralize ng mga organisadong kidnap for hire na operasyon sa bansa.
Habang ang Joint Anti-Fake News Action Committee naman ang lalaban sa problema tungkol sa maling impormasyon at disinformation. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, hindi lang ito mga bagong komite, kundi konkretong hakbang din para tugunan ang banta ng kidnap for hire syndicates hanggang fake news campaigns. Kumikilos din anya ang PNP para protektahan ang mamayan at siguruhin mananaig ang batas at katotohanan na kanilang ambag sa isang bagong Pilipinas. Hindi ikinabahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakabagong survey ng Pulse Asia, kung saan bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente. Ayon sa Malacanang, ipagpapatuloy pa nila ang programang makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Ang Pangulo, kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Yan ang tugon ng Malacanang kaugnay sa trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakarang buwan ng Marso. Ayon sa Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero, bumaba sa 17% ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente. Ginawa ang survey noong March 23 hanggang 29 na sinagutan ng higit 2,000 respondents. Ang bilang na yan ayon sa palasyo. Sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Tingin ng Malacanang ang resulta ng survey, posibleng bunga ng pagkalat ng fake news. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Nangako ang administrasyon ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang mga programa na makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Una nang sinabi ng DSWD na palalawigin pa ang Walang Gutom Project mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng job fair para mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming Pilipino na magkaroon ng disenteng kita. Sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, lumabas na tumaas ang bilang ng mga Pinoy na may trabaho nitong Marso kumpara noong Pebrero. Nabawasan naman ang inflation rate o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nanaisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Isusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na ika-20 Kongreso ang pagbibigay ng sapat na kapangyarihan sa National Food Authority. Kabilang dito ang pagbibenta ng mga bigas sa mga palengke. Ayon sa palasyo, mapapababa ang presyo ng bigas kung magkakaroon ng kompetisyon sa palengke habang naiiwasan ng pambabarat ng mga traders sa mga magsasaka. Sa ngayon, hawak ng pribadong sektor ang pagbibenta ng bigas sa bisa ng Rice Tarification Law ng author ay si Senador Cynthia Villar. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar, magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Nagsagawa ng Special Joint Inspection at Supply Monitoring ang Department of Agriculture sa Marikina Public Market. Dito kinwestiyon ang resibo na isinulat lang sa papel at may mga nag-aahente pa. Kaya patuloy ang pagpapatong ng presyo sa mga ibinabiyahing baboy. Dahilan kaya't hirap na makasunod ang mga retailer sa pork MSRP.
Ang kuha niya sa farm gate is roughly 255. So nakaka-100 baboy siya. Dapat 230 lang yung farm gate. Baka magsulat na po tayo ng mga love letters, kasi yun po yung susunod na step. Para po ma-explain nila din, for them to really, kumbaga, take it seriously na meron po tayong pinapatupad na MSR. Umarangkada na ngayong araw ang Balikatan Exercises 2025. Ito ang pinakamalaking pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Dumepensa ang US sa deployment ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para sa Balikatan Exercises 2025. Dati na itong inalmahan ng China, pati na ang patuloy na pananatili ng mid-range capability o Typhoon Missile System, bagay na sinagot ng Amerika. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure the defense of the Philippines. Dumating na sa Pilipinas noong nakarang linggo ang Nemesis Missile System at gagamitin ito sa Maritime Key Terrain Security Operations ng Balikatan sa Hilagang Luzon at Batanes Islands. Bagamat may simulated fire missions sa ibang kagamitan, hindi magkakaroon ng live fire ang Nemesis. Inaasahan ding mananatili pa sa Pilipinas ang Nemesis matapos ang Balikatan at posibleng gamitin sa iba pang pagsasanay. Lalahukan ng 14,000 tropang Pilipino at Amerikano ang Balikatan Exercises 2025 na formal nang nagsimula ngayong Lunes. Mayroon ding observers mula sa 20 pang bansa. Ito na ang ika-40 beses na isasagawa ang Balikatan Exercises mula nang ilunsad dito noong 1991. Sumasalamin ito sa matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at US at pagpapatibay sa 1951 Mutual Defense Treaty. Over the decades, it has adeptly responded to evolving threats, expanding its scope and enhancing its significance. President Marcos Jr. has always recognized the historic and personal ties of the Philippines and the United States. Under his leadership, the government and our private sector partners are advancing our alliance in accordance with our shared security, economic and social-cultural objectives. Halos 3 linggo tatagal ang Balikatan kung saan karamihan sa mga pagsasanay ay isasagawa sa Hilagang Luzon at Palawan sa tema ng full battle test sa lupa, dagat, himpapawid, maging cyberspace. Wala raw itong kaugnayan sa posibilidad ng Taiwan invasion at hindi rin ito target ang isang partikular na bansa. Kasabay naman ng pagbubukas ng Balikatan sa Camp Aguinaldo ay ang kilos protesta ng ilang grupo laban dito. And it's a propaganda to discredit this activity which is very helpful to both our armed forces, the US and the Philippines. Samantala, pinasinungalingan ng AFP ang inilabas sa pahayag ng People's Liberation Army Navy Southern Theater Command ng China na itinaboy ang barko ng Philippine Navy na BRP Apolinario Mabini sa Scarborough Shoal. Tinawag ito ng AFP na isang uri ng malign information, kasabay ng pag-iit na ang mga barko lamang ng Pilipinas ang may karapatan at otoridad na magtaboy ng iba pang barko sa loob ng ating maritime zone. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, para sa Balita Pambansa. Inilunsad ng DOST Pag-asa ang iHeat Map para sa real-time monitoring ng heat index sa lahat ng sulok ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jana Pineda ng PIA-NCR. Inilunsad ng DOST Pag-asa ang Interactive Heat Index Mapping and Prediction ng iHeat Map platform para sa mas epektibo at pinadaling pagsubaybay sa lagay ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang iHeat Map na matatagpuan sa official website ng Pag-asa ay nagbibigay ng real-time na datos sa kondisyon ng init sa isang lugar, partikular na ang damang init patay sa antas ng humidity o alinsangan. Kabilang sa mga pangunahing features ng iHeat Map platform ang high resolution at gridded heat index information para sa masusing monitoring, color-coded alerts upang mas madaling malaman ng user ang antas ng panganib ng init sa kanilang lugar para sa ibayong pag-iingat, at hourly forecast na nagbibigay ng mas detalyadong impormasyon na makatutulong sa pagpaplano ng mga aktibidad. Nagbibigay po tayo ng 5 days heat index forecast para po sa ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga sektor kung saan nangangailangan po sila ng gabay para po mas maging maganda ang kanilang magiging desisyon sa kanila pong mga gawain. Samantala,
Samantala, inaasahan din na maglulunsad ang pag-asa ng isang early warning system para sa heat-related health risks sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila upang mapahusay ang paghahanda sa mga epekto ng COVID-19 sa bansa. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Ngayong tag-init, hindi lang tao ang nakararanas ng heat stroke, kundi maging ang mga alagang hayop. Paano nga ba masusolusyonan ito? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Tinaguri ang man's best friend ang mga aso at para sa ilan, itinuturing na miyembro na ito ng mga pamilya. Zeki? Tulad na lang ng American Bully na si Zeke ng mag-asawang Arvin at Joanna Olpindo. Pero kamakailan ay munti ka nang mawala si Zeke sa kanila. Matapos makalimutan ang alagang aso na nakatali sa labas ng bahay habang nakabilad sa init ng araw. Nangingisay at tila naghahabol ng hininga. At munti ka nang mamatay dulot ng heat stroke nang maabutan ng kanilang kapitbahay. Nung sinend po sa akin, nawalan na talaga sila ako ng pag-asa dahil lumabas na yung dila niya. Talagang yung asawa ko iniwan ko sa school. Sabi ko, alis ako, uwi ako saglit sa bahay para tingnan ko ako si Seki. Baka ako di ko pa abutan. Sabi ko, then umalis ako sir, nung pagdating ko, medyo ano na siya. Talagang ano na siya, bagsak na siya sir. Sobrang nalalambot siya. Agad binuhusan ng tubig si Zeke para guminhawa ang pakiramdam. Maya-maya lamang umayos ng muli ang aso. Kung nahuli ng ilang minuto ang kapitbahay ng pamilyang Olpindo, tiyak na hindi na nila aabot ang buhay ang alaga nila. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa mga ito. Papasalamat po ako kay Ate Maylin doon po sa kapitbahay namin, Tiki Chody, tsaka sa mga anak niya kasi talagang mapapanood niyo po yung video, talagang support po sila na sa daddy nila, sa asawa ni Ate Maylin na para lumakas si Seki. Ayon sa veterinaryong si Dr. Harmon Nicer, hanggang 37 degrees Celsius lang ang normal na temperatura ng mga aso. Ang normal temperature ng isang aso is 37.9 to 39.2. So, pag mas mataas siya ng 39.2, usually dyan na magsa-start magkakaroon na ng mga manifestation ng tinatawag na heat stroke. Mga 15 minutes na expose sila dun sa arawan. Actually, matagal na yung 15 minutes. Ibinahagi rin ng eksperto kung ano ang mga senyales kapag nakakaranas na ng heat stroke ang alagang hayop tulad ng aso. So, itong heat stroke na to is karaniwan, yung signs nito is yung panting, nagkakaroon ng drooling, nagkakaroon na ng changes doon sa kulay ng aso. Kakaroon sila ng discoloration, nagkakaroon ng petechial hemorrhage minsan. So nagkakaroon din ng bleeding sa nose, sa ngipin. And then lastly is yung nagmamanifest na ng neurologic signs. Kumbaga nagkakaroon na ng twitching, nagkakaroon na ng seizure. Para maiwasan ng ganitong mga insidente, payo ni Doc Nicer. Magbaon sila lagi ng tubig para dun sa alaga nila. Especially ngayon, gustong-gusto ng mga tao kasama yung mga alaga nila sa beach. Ayan, so kailangan magbaon tayo ng mga electrolytes, mga dextrose powder, tubig, and then magbigay tayo ng proper ventilation lagi. Maliban sa heat stroke, pwede ring maging agresibo at mainit ang ulo ng mga aso na nauuwi minsan sa pagkagat o atake sa tao. Kaya payo naman ng K9 trainer na si Darwin Espinosa na miyembro ng Protector K9. Pumili sila ng malamig na oras. Kasi may mga oras na hindi mo na masyadong mainit. Tapos iwasan nila yung mga between 9 to 3. Kasi yan, matindi yung init ng hangin eh. Tapos kung sakaling hindi man dapat magbaon sila ng tubig na pwede nilang painom sa aso. Tapos sa passer, ginagawa ko, babasahin mo yung mga singit-singit nila. Ang pangyayari ay nagsilbing aral para sa pamilyang Olpindo at hangad nila na makatulong ito sa ibang mga nag-aalaga ng hayop na lalo pang mahalin ang mga pets na dagdag miyembro sa pamilya. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Bayan, isang malungkot na balita, inanunsyo ng Vatican na pumanaw na si Pope Francis kaninang umaga oras sa Roma. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. Pumanaw na sa edad na 88 si Pope Francis. Ito ay kinumpirma ni Cardinal Kevin Farrell sa Casa Santa Marta kaninang hapon, oras dito sa Pilipinas. Pumanaw ang Papa alas 7:35 ng umaga, oras sa Roma.
Ipinanganak si Jorge Mario Bergoglio noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Nagsimula siya sa kursong Chemical Engineering pero pumasok sa seminaryo bilang Jesuita matapos gumaling sa malubhang karamdaman noong 1958. Naordinahan siyang pari noong 1969 at naging katuwang ng mga mahihirap, kabataan at mga biktima ng diktatorya sa Argentina. Noong 1992, itinalaga siya bilang auxiliary bishop at pagkatapos ay ginawang arsobispo ng Buenos Aires. Namuhay siyang payak, sumasakay ng bus, tumitira sa apartment at nagluluto ng sarili niyang pagkain. Itinalaga siyang kardinal ni Pope John Paul II noong 2001. Noong Marso 2013, matapos magbitiw si Pope Benedict XVI, nahalal siya bilang ika-266 na papa ng simbahang Katoliko, ang kauna-unang Jesuita at unang Santo Papa mula sa Amerikas. Pinili niyang gumamit ng guest house sa halip na Papal Palace at binigyan diin ang paglilingkod sa mahihirap, pagpapasigla ng panlipunang hustisya at pangangalaga sa kalikasan. Umabot sa 61 bansa ang kanyang binisita, kabilang ang Pilipinas noong 2015 kung saan binisita niya ang Tacloban at Leyte matapos ang bagyong Yolanda. Ang kanyang misa sa Quirino Grandstand ang may pinakamaraming dumalo sa kasaysayan, 6 na milyon. Kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil sa bronchitis at nanatili doon ng mahigit 1 buwan. Matapos ang gamutan, muli siyang nagpakita sa publiko noong Palm Sunday at Easter Sunday. Noong Sabado de Gloria, nakipagkita pa siya kay US Vice President J.D. Vance at pinag-usapan nila ang kapayapaan at religious freedom. Paalam Lolo Kiko, ang inyong buhay ay mananatiling iluminasyon sa pananampalataya at paglilingkod. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Samantala, asahan pa ang mas mainit na panahon dahil ayon sa Pag-asa, hindi pa maituturing na peak ang nararamdamang init sa ngayon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusa ng PTV Manila. Asahan na mas iinit pa ang nararanasang mainit ng panahon. Ayon sa Pag-asa, hindi pa ito ang maituturing na peak. Nitong Martes lang ay nasa 50 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Los Baños, Laguna. Habang kahapon naman nasa 42 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Pasay City. Wala pa tayo sa peak ng tinatawag natin na dry, dry season. So, warm and humid na dry season. So, ina-expect pa natin na sa mga darating na araw ay mas magkakaroon pa tayo ng maitatala na matataas na heat index kahit dito sa Metro Manila. Kung ikukumpara, ang Abril na nakaraang taon ng isa sa itinuturing na pinakamainit na buwan na naitala dahil na rin sa epekto ng El Nino. Habang ngayong buwan ay nasa ENSO neutral condition, ibig sabihin, walang El Nino o La Nina na nakakaapekto, pero inaasahan na may matataas pa rin na heat index. Kung saan hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na makapagtala ng heat index na nasa extreme danger level na nasa 52 degrees Celsius pataas. Dahil na rin sa kakulangan natin sa mga ulan at saka ito naman talaga yung panahon natin na mainit at napaka-alinsangan ng panahon. Ang lagi nga nating pinapaalala sa publiko ay bukod sa pagmamonitor nila ng heat index sa Pag-asa, dapat alam nila yung kaakibat na gagawin nila para maiwasan ito at malesen yung impact sa kanilang katawan. Kaugnay nito, matapos ang ilang taon kasunod ng epekto ng COVID-19, inanunsyo ng Department of Education na balik Hunyo na ang pasukan ng mga mag-aaral sa bansa, kung saan June 16 ang pagsisimula ng school year 2025 to 2026, habang maaari namang sumunod dito ang mga pribadong paaralan. Pero ano nga ba ang aasahan sa panahon ng pagbubukas ng klase? Ito'y lalo't may mga pagkakataon na nakakansela ang klase dahil sa mataas na heat index. Usually naman ang ating tinatawag na onset ng rainy season ay sa last week ng May at saka sa second half ng June. So sa mga panahon na to, makaka-expect na tayo ng may mga pag-ulan. Pero hindi pa talagang kasagsagan ng ulan kasi nagsisimula pa lang. At pagdating sa heat index, inaasahan na mas mababa ang maitatala. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Matapos ang Semana Santa, nagbabalik na ang operasyon ng Kadiwa ng Pangulo Sites sa Metro Manila. Ngayong Lunes, binuksan na ang ADC Kadiwa sa Department of Agriculture Central Office sa Quezon City. Ngayon din ang Kadiwa site sa Parañaque, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Malabon City. Samantala sa Miyerkules naman, bubuksan ang Kadiwa ng Pangulo sa Caloocan City. Habang sa Huwebes, bubuksan muli ang Kadiwa sa Marikina, Navotas at Taguig City.
Layo ng Kadiwa Program na palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa at gawing abot kaya ang mga pangunahing pagkain. Sa ibang balita naman, ikinatuwa ng isang accredited lawyer ng International Criminal Court ang pagbasura ng pre-trial chamber ng ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang victim verification process. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Ikinatuwa ng isang ICC-accredited lawyer ang pagbasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang victim verification process. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Attorney Joel Butuyan na tila pagkilala ito ng ICC sa sitwasyon ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte kung saan karamihan sa kanila ay galing sa mga mahihirap na komunidad. Tamang-tama po yung ginawa ng ICC na desisyon, no? Na hindi ilimita sa passport at national ID. Kasi kung tutuisin mo, nung pinagpapatay itong ating mga kababayan, hiningan ba sila ng ID ng mga pulis at mga assassin? Tapos ngayong patay na sila, manghihingi sila ng mga ID. Bukod sa hindi alam ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang sitwasyon ng mga namatayan, posibleng gusto ng depensa na limitahan ang mga biktima na magpaparticipate sa paglilitis. Pero paliwanag ni Butuyan, seryoso at masinsinan ang magiging paglilitis kay Duterte dahil may sinusunod na proseso ang ICC. Naniniwala rin siya na malaki ang may tutulong na desisyon ng Court of Appeals na pagtibayin ang hatol sa pulis na pumatay kina Carl Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman. Makakatulong ito dahil talagang magpapakita yung mga talagang pang-abuso, panlabag sa karapatang pantao na ginawa ng mga pulis noong panahon ng drug war. Hindi rin aniya uubra ang katwiran na dapat bitawan na ng ICC ang kaso ni Duterte dahil tumatakbo naman ang mga korte sa Pilipinas. Paliwanag ni Butuyan, magkaiba ang paglilitis sa Pilipinas at sa ICC. Dahil kasi sa Pilipinas, prosekusyon sa mga pulis ang ginagawa habang ang paglilitis naman sa ICC ay pagpapanagot sa mastermind sa madugong war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Maraming tagahanga ng yumaong superstar na si Nora Honor ang nagpakita ng kanilang pakikiramay at suporta lalo na sa huling gabi ng lamay ng aktres. Kumustahin natin ang lagay dyan sa Heritage Park sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila Live. Bien? Joshua, bagamat hindi na nagpapapasok ng mga fans dito sa loob ng The Heritage Park sa Taguig, sa huling gabi ng lamay na nag-iisang superstar na si Nora Honor, marami pa rin sa mga taga-suporta ang matyagang naghihintay sa labas ng sementeryo na umaasang masisilayan nila sa huling pagkakataon ng kanilang idolo. Karamihan sa kanila ay nagmula pa sa malalayong probinsya, bitbita ang iba't ibang kwento ng pag-asa at inspirasyon na hatida ng kanilang idolo. Gaya na lang ng 75 taong gulang na si Nanay Benny na lumuwas pa ng Maynila mula Batangas, masilayan lang sa huling sandali ang kanyang idolo. 7 taong gulang pa lang siya nang magsimulang maging tagahanga ng superstar. Bukod sa pagiging mapagmahal sa kanyang mga tagahanga, lubos na hinahangaan din ni Nanay Benny ang pagiging mapagpakumbaba nito. Nagkaroon ako ng yung katulad niyang may kababaan loob dahil kahit sinong tao ay makaharap niya ay pare-pareho ang kanyang pagtingin, mayaman o mahirap. Habang buhay ko siyang mamahalin at lagi kong ipagdadasal na siya'y nasa maluwalhati ng kaharian. Mula naman Ilocos Norte, lumuwas pa ng Maynila si Nanay Delia. Masilayan lang sa huling pagkakataon ng kanyang idolo. Mahigit 5 dekada na siyang tagahanga ni Ate Guy, kaya masakit para sa kanya ang paglisan nito. Ilang Nora, mabuhay ka uli, anak. Gusto ko makita kitang buhay, hindi pumanaw. Gusto ko siya na mabuhay pa sana uli. Pero rest in peace, Idol Guy, Nora Honor. I love you, Idol. Mahal na mahal kita. Ang pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ng tinaguriang superstar at kinikilala bilang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor o si Nora Cabaltera Villamayor sa totoong buhay. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang hindi
itong a gift to the Filipino nation dahil sa mga naiuwi nitong karangalan para sa bayan dahil sa kanyang natatanging pagganap sa mga dekalibreng pelikula. Bumuhos din ang pakikiramay sa social media mula sa ilang personalidad sa showbiz. Kabilang na ang tinaguriang jukebox queen at PCSO acting board member na si Imelda Papina. Eksklusibo pa niyang ibinahagi sa atin ang huling pag-uusap nila ng superstar bago ito bawian ng buhay. Plano po kami kung paano namin lalong ipagpatuloy ang pagsuporta namin kahit wala na po siya dito sa mundo. Pumanaw si Nora Honor noong Miyerkules. Maraming salamat, Bien Manalo. Sa kapapasok lamang po na balita, nagpaabot ng pakikiramay at pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ni Pope Francis na kilala sa mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., itinuturing niyang best pope si Pope Francis na kakaibang maglingkod. Habang isa rin itong pinuno na hindi lamang may talino, kundi may puso para sa lahat, lalo na para sa mga mahihirap. Magandang ehemplo rin anya si Pope Francis para maging isang mabuting Kristiyano na may malasakit sa isa't isa. Sa ngayon, nagpaabot din ng pagdadalamhati ang Catholic community sa buong mundo para sa pagpanaw ng Papa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na pwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC, Radyo Pilipinas at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.